Maayong magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ang mga kasama ko sa gobyerno na tumutulong sa atin. Si Secretary Briones sa Department of Education. Siya yung magtingin na mabalik na kaagad yung mga eskwela sa bata at sa lalong madaling panahon. Nandito po si Secretary Lorenzana sa National Defense. Hindi ho ninyo kalaban yan. Ilocano yan. Taga Cotabato yan. Malumaki ng Cotabato. Alam niya ang kultura, at least ng Maguindanao. Si Secretary Pauline Jean Russell Obial sa Health. Yung panlawas natin. Ang sekretary ho sa chairman ng Mindanao Development Authority ho, galing sa inyo, si Secretary Abdul Kahir Alonto. At ang isang classmate ko noon sa law school, brad ko sa fraternity, at kinuha ko at makatulong lang naman sa papatakbo ng gobyerno, si Abdullah Mamao. Si Undersecretary Halad, ito yung sa mga crisis committee. Mga kasama ko sa gobyerno, mga mahal kong kapatid na Maranao, magandang hapon po sa inyo. Ako ho, I felt betrayed. Talagang nasaktan ako at medyo galit. Kasi ako naman, nagtingin kami mga brad-brad na mga may moro. Maski nung sa eskwela pa kami niladab, pinag-usapan na namin itong mga ganito. At we agreed na malaman ninyo na nauna kayo ang Islam sa Mindanao. Bago dumating si Magellan, ang Mindanao Islam na. Pero tayong lahat ho ay magkakapatid. Kasali ang Indonesian, Malaysian. We belong to the Malay race. Ang problema kasi, nung nakuha na ng mga missionaries ng Islam galing sa Middle East, hindi kaagad sila naabot ng Mindanao. So, 1521, dumating si Magellan. Kasama niya ang mga sundalo, pati ang reliyong Kristyanismo. Kami ho, kung basahin ninyo sa mga libro, sa archives sa Malaysia, nandoon yung istwera ng kwento ng Sabah, pati yung ating Mindanao. Ngayon, tandaan ninyo, hindi kasalanan ng Visayas, pati Luzon, at kinuha yan, pinilit ng mga Espanyol, at kung alam lang rin ninyo kung anong pinagagawa nila sa mga Kristyanes noon. They were also brutalized. Pag ayaw mong mag-convert ng Katolisismo, papatay ka ng Guardia Civil. At lahat doon nagbibigay rin ng bigas. We were under Spain for 400 years. Isipin rin ninyo kung kaano kami pinarusahan. At dumating ang Amerikano for 50 years. Doon nag-umpisa yung gulo kasi pinilit nila ang Mindanao maisang saling, isang magbuong bayan. Lahat tayo dito, lakad ito ng mga imperialismo. Kagaya rin ng sa Middle East, ang oil ng Arab, ang nagpalambo ng mga industrial states. They were using the Arab oil. Patapos nung yumaman na sila sa negosyo lahat,
pinaghati-hati nila ang Middle East. Kaya ngayon, gera. Hanggang ngayon, Libya bagsak, Syria bagsak, in-invade ng Amerikano. Sana tignan ninyo sa perspekto ng ating history. Walang gustong pumatay ng Pilipino o Malay. Papareho-pareho yung mukha natin, kaya yung reliyon, nagkaiba lang, kasi nauna nga ang Islam dito. Ipinilit. Ba't ba akala mo ba tinanggap ng mga Bisaya yung relihiyon na yan? Kaagad? Patayan rin muna. And that is the history, the sordid history of tong Far East Patayong. Alam ng mga Dutch kasi ang nag-conquer sa kanila ang Dutch. Ang Malaysia, kinuha ng Britain. Ang Pilipinas, kinuha ng Espanyol. Kaya kung tayo magpatay-patayan sa galit ng reliyon, ano ba naman kasalanan ng mga taga-Luzon? Yung mga lulo nila pinunggot ng liog kasi yung liig nila kasi ayaw mag-Kristyanismo. Same. Ganon din sa Middle East. Ipagpilit nila, dinivide nila kaagad yung Middle East. Ang nag-divide hindi ang taga-Middle East. Ang Amerikano, Britain, France, Italy. Sila nagsabi, itong Libya, Italy, ito yung amin, ha? Divided by tayo sa mga oil dyan. Di hanggang ngayon, ito namang mga maote, ewan ko kung ano ang gusto nila, bakit mo sisirain ang bayan? Ako, pumayag na. Kaagad ako nakiusap kay Murad, kay Jafar, pati kay Nur. Kita mo si Nur, sabi niya maghintay lang ako hanggang matapos yung sa MI. Tapos tignan natin, Mayor, kung magkasya dito sa aming mga pangharap sa buhay, pag-usap tayo. I did not deny na may rebellion. MI, grupo ni Murad, Jakiri, tapos itong si Nur. Alam natin yan. Kaya nagrebelde, naintindihan ko. Yung rebelde nila was the rising nationalism. Sa Mindanao, nakataya yung pag-aaway nila, na ayaw nila, dahil ang Mindanao ay kanila. Naintindihan namin yan. Pero nung maliit pa kaming mga anak, ang tatay ko pumunta dito, abogado. Kapag-asawa ng anak ng isang Muslim na babae. Gusto niya dalhin ko kayo sa lumang bahay namin dyan sa Iligan. May-ari yun ng Bikire. At alam mo naman, pag mag-asawa ka, ng isang Moro, Muslim, kaya sumibat. Nandyan lang rin. Kaya naintindihan ko. Kaya yung revolusyon, baski ako, yung sa Mindanao, pabor ako dyan sa revolusyon, hanapan natin ng solusyon. Pabor ako sa hinihingi ni Murad, hanapan natin ng solusyon. They want to carve out a territory, payag ako. Sa federal type, payag ako. Ibigay mo kay Nur yung gusto niya, ibigay mo kay MIL yung gusto nila. Pero yung sabi, masama ang loob ko. Kasi hindi lang man ninyo sinabi na malakas na ang pasok. Armas wala yan. Lahat ng tao dito nagdadala ng armas. Ba't hinayaan ninyong pumasok yung ideolohiya na walang ginawa doon sa Middle East kung saan-saan pinagpapatay nila ang kasama nilang Muslim. Makita mo man sa CNN, ilagay dyan sa gibusan ng gasolina, susunugon.
Yung sa, alam mo, di ba, kayong mga tausog, maganda ba yung, paano tayo, if you have, kung may kausa ka, paano ka manalo, na pati yung mga Muslim kapwa mo makita mo na ginaganon mo yung tao, walang gusto ng ganon. Alam mo, may anak tayo, may kapatid tayo. Kung gawain sa iyo yan, kung lugdugin yung, wala na yan, buong buhay. Masakit na yan at walang katapusan. Kaya yung mga Kristiyanos na ginagano nila, gaganti yan. Ngayon kung walang mag-hold, biro mo naman kung lahat Kristiyanos mag-armas. Pwede dito sa ligan lang, ubusan kayo dito. O sa Zamboanga. May mga pera rin yan, magbili. O di pa paano, pag may makita Muslim, pikan. Pag may makita Kristiyanos, tadtarin. Yun ang gustong buhay ninyo, papatay tayo. Walang mangyari. Iwasan na lang natin yung usapan na lang. It took several years before Imoro with blood ties na naging presidente. Sinasabi ko sa inyo, ibigay ko yan. Ibibigay ko yan kasi pag hindi ko na ibigay sa inyo, mahirapan na kayo balang araw kung iba na ang presidente kasi wala na sa kanya yung paghinakit. Huwag kayong pumayag na mga ganong ote. Ang ginawa, kung gusto ng maraming armas, maraming siyabo, sisirain mo yung anak mo, tapos ako nagbabasa ako ng Quran pero outline. Siyome. Yung pagbibigay ni sa Saudi Arabia ng out. Nandyan. Ang title is Muhammad. Besa doon sa Quran nagsabi na pwede mong gawin yan. Mahirap yung pag naglimpas itong 5 years, walang nangyari. Mahirapan na. Mahirapan na yung federalism. So yung andang ko, babalik na naman yung ni Nor pati ni Murad. Wala pala ito kasi hindi man natapos. Gulo pa rin. Kaya ako ito, mga rebelde to sila, pero I am reaching out to them to talk about peace. They want an infrastructure, yung parang federal type, ibibigay mo sa kanila kung ano yung gusto nilang gawin sa lupa nila. Marami man kayo, ibigay lang niya sa malaking kumpanya, pwede na kayo mag-upo lahat Mabubuhay na kayo. Kaya yung mga investors, China, magtrabaho na lang kayo sa kanila. Wala pa tayong problema. Wala akong nakitang magpasok dyan, magdala ng armas, stockpile. Kung kita mo ngayon, nanalo sila. Di halos ubos. Kasi naman tayo, hindi tayo malaking bayan. Pero ang ating mga sundalo, kasali na ang mga Moro dyan, maraming Moro na sundalo, pati polis. Sanay na yan sila. Walang katapusan ang away dito. Tayo ang pinakahabang civil war. Wala nang pahinga yan, recruit ng recruit. Panahon pa ni Misware, gulo, sa Zamboanga, kung saan-saan, sa Davao. Magsabi pa itong mga gonggong, itong mga puti talaga galit ako.
Kung magsalita ka, alam mo sino. Sila yung numero 1 nagsira ng bayan natin. Ngayon, sabihin sa atin, ito ang dapat gawin natin. Kung di ba kayo mga putang ina kayo? Tinuturuan pa ninyo kami, kayo ang nagsira sa bayan namin, tapos ngayon, tinuturuan kami kung paano. Gunggong eh. Pero ang gusto ko makipagira sa inyo. Lahat kami, kay mga Kristiyanos, kay Moro, sa kagaguhan ninyong ilang taon kayo ninyong inuupuan dito. Inubos ninyo yung mga kahoy namin. Inubos ninyo lahat ng may mga mina kayo noon. Diyan sa Davao, 5 minahan. Naabutan ko pa yan kasi ang tatay ko noon gobernador. Galit siya sa pinakamaraming mining sa Davao. Apex, klase-klase. Sila yung nauna. Tayo yung iniwan, tapos ang iniwan, gulo. Ngunit mga putang ina. Tapos sinuturuan pa tayo ngayon. Kaya ang totoo talaga, bakit man tayo mag-away? Total kung maibigay ang gusto ni North, yun na yun. Kung hindi kayo kontento, mag-usap tayo uli. Bakit tayo magpatayan? At bakit kayo mag-import ng ideolohiya na ang ginagawa, diba, sabi, tingnan mo ang turo nila sa kanilang leaflets. Sagasaan mo ang lahat ng non-believers. Diyan, sa truck, kung mayroong palengke dyan, rat dyan yung lahat, sagasaan niya lahat tao dyan. Paputok. No? Kung ganon ang sundin natin, naku. There is no future for the Philippines and your children and our children. Either mag-surrender na tayong lahat, maghanap tayo ng bayan, natatanggap sa atin, sabi, isali mo na lang kami, hindi na balik gawain kaming alipin, kasi wala kaming bayan, sinira namin. Kaya ang sama na lang talaga ng loob ko sa mga tao nagpapasok ng itong maoti, pinapasok na yung IS. Itong revolusyon ni Murad, pati, tama yan. Kasi nga naman, napunta sa tabi-tabi na lang ang mga Moro kung saan-saan. Ngayon, ang pangako ko, federalism. Ibibigay ko yan kakatapos lang nila. Tomorrow, ibigay nila ni Murad yung kopya sa nagawa nila. Yan ang pipirmahan ko the day, mga 2 days after ngayon. Kung kita-kita kami sa Met at itulak ko na sa Congress. Yun talaga ang totoo. Hindi ko kayo bubulahin. Wala akong obligasyon na magbubula sa kapwa ko tao, lalo na sa inyo, mga Moro. Wala ako. Konting pasensya lang, 5 years. On the 3rd year, inshallah, meron na yan. At makita na ninyo kung paano natin gawin ang ating bayan. 2 choices lang kayo. Natin sa Mindanao. Mag-ubusan tayo kasi itong mga Kristiyanos ngayon nananervyos na rin. Pero mo kung ganon ang style na patayan lang, sunog dito, patay doon, hindi papayag yan. Lalaban talaga yan. Eh, may mga pera rin yan. O pag ang civil war, hindi na makontrol ng armed forces yan, pati police. Kung lahat na lang tayo magdala ng baril at kung sino unang makita ng Kristiyab, paputokan niya, gagantir. Ganyan ang buhay natin. Eh, ito ang nangyari sa atin. Kaya we pray to Allah, nabigyan tayo ng solusyon.
Huwag kayong sumunod dyan ng patayan ako. Walang mangyari dyan. Alam mo bakit kita mo sinor? Nag-slow down siya. Look at Murad. Sabi niya, usap na tayo. Bakit? Nung una, ganun ba ang istorya? Di ba patayan? Makita mo yun. Yung mga leader natin, si Noor, si Murad, sila Jafar, Jakiri, all they want to talk. Nung talks naman na hindi sila malugi. That they will not be shortchanged. Ako yung pagador dyan na hindi mangyari yan. Dahil nga, ang connection ko sa inyong mga Maranao, sa lula ko. At, ang tatay ko naman, Kristiyanos. Alam ninyo yan, ang kalahati sa pamilya ko, puro moro. May kasi Lovely, sangkula yan sa Hulo. Ang nanay, si Reggie, taga dyan sa Marawi. Maranao, Maguindanao. So may apo ako ng isang linya na nanganak na puro na moro. So paano nyo mag-away tayo, saan ninyo ako ilagay? Kaya ganon na lang ang sama ng loob ko. Nagpapasok kayo ng mga terorismo. Hindi pa atin, hindi pa yung love of Mindanao na aming lupa. It's a foreign ideology, gaya ng komunista, tinapon dyan sa NPA, at ayan, ano. Now, how many years ang NPA nagipag-away sa atin? 50 years nga ngayon. Sabi ko sa mga NPA, you want another 50 years? Ito dito pumutok ang black shirt. Cotabato sila Matalam. 1972. 72, 73, 74, 72, 82, 92, 2002. Hanggang kailang away na to? Until when shall we fight and kill each other? Ako, mag-neutral ako. Mag-agyat ako doon sa Mount Apo, bahala kayo. Ayun, yung maniwala, wag kayo magpapasok ng ideolohiya na hindi atin. Yung ideolohiya ng Moro o Muslim, okay yan. Kasi yung dalawang reliyon, ayaw naman talaga ng bastusan ng patayan. Punggutin yung ulo, kung ano-ano. Hindi talaga magtagal. Ito, binubumba na sila ngayon doon ng ginagamit na talaga yung eroplano. Pinagbawal ko yan noon, walang magawa. Sabi na military, pag hindi, kabawa rin kami. Pati kami damay, maubos kami. I never allowed it, ever since. Ngayon, napipilitan tayo, ipit sa panahon na yan. Pag hindi, maubos rin yung sundalo. Ang problema na ito mag-civil war. Kasi sabihin ng mga civilian, mga Kristiyanos, hindi pala kaya ng army ito ba? Kanya-kanya na lang. Makita mo kung anong mangyari. Kung walang pulis pati army dyan, magsalpukan kayo lahat dito. Anong mangyari sa buhay natin? May prepared speech ako pero at saka, bakit? 3 lang man ang binigyan ng 1,000, ma? No, bakit 5 lang? Maranao talaga, oh. Yes. Sa yung bag ko. Ako baon ko. Nagabaon talaga ako. Wala.
Hindi ko mabigyan kayo lahat. Payiyi kayo dyan, tapos magpapasok ng mga... Ito, ibigay ko, sinong maasahan, magparty na lang kayo. Bukas, magdala rin ako ng ganito, party tayo araw-araw. Magbili kayo ng magandang pagkain. Kanino ko ibigay ito? Sino? No. Siya ang, kung magkasya, okay. Pag hindi, magparty na lang kayo. Ubusin ninyo yan, ha? Oh. Party? Makapili ka na ng baka dito ng 3. Oh. Wala na. O, sunglass na lang. Ano pa nandito? Wala. Huh? Hello, love. Postpone ang date natin. Naubos dito sa mga Maranao. Anyway, ganito na lang, ha. Usapang ano. Ako, kumingi. May revolusyon kayo. Ang tunay na revolusyon, because it is driven by a rising nationalism sa Moro dahil nito lupa na kanila. Tama yan. Pero nakonquer na tayo. Sabi nga kayo ng Middle East, nandito na kami. Ang mga anak ko, Moro, yung iba, Kristiyanos. Tapos Pag-usapan na lang natin yung legitimate aspiration ninyo. Homeland for the Moro people. Gawain natin yan. Tsaka hindi na kami makialam kung ang gobyerno kung anuhin ninyo. Pasok ninyo sa Middle East yung mga Arab na mayaman, okay sa amin. Hindi na ako, after 5 years ko na-realize ko yung dream na yan, okay na. Ang akin lang is matapos itong gera. Ang aking tinatang na kalaban ko, itong kalaban sa negosasyon, itong MI pati MN. BIFF kung papayag sila. Basta mag-usap tayo, huwag nang dala ng init. Kaya, alam mo, ang init ng isang tao, ganun rin sa isang tao. Hindi ka man makalamang na ikaw lang may init kasi ikaw ang murong nawalaan ng lupa. Ito mga Kristiyanos, marami rin nandito na walang lupa. So, pag-usapan na lang natin. Huwag na yung mag-import kayo ng ideolohiya. Ha? Puro patayan ang alam, puro sunog. Marawi. But this I will promise you. I will set aside initially 20 billion para maumpisan. Yung mga mahirap ang unahin ko. Yung may mga ari ng building, mayaman na yun sa Cebu. Pabintahin mo sa uli para patayin ko sila. Putang. Ako, magkamali, kayong magkamali. Huwag lang talaga Cebu. Because Cebu funded itong panggastos nila sa terrorism. It fueled terrorism. Huwag lang yan. Huwag lang yan Cebu. Mga alahas, pambili kayo. Gawain lang ninyo kay parang totoo. Mamaranaw, mahusay dyan eh. Pati yung coin. Matabilib ako. Sayang, di ako dito naging gobernador. Tangina, di mayaman na sana ako. Mahusay mag-imprinta, pati pera. Maranaw pa.
the most important thing is that matulungan ko kayo. Huwag kang makalala, tutulungan ko kayo. Hindi ko kayo pabayaan. Hanggang relocation. And then, we will rehabilitate ang Marawi. Gaganda yan uli. Gaganda uli yan. Di pa man natapos ang Ramadan, I would like to say to the Maranao people that I am very, very, very sorry na nangyari ito sa atin. Sana kung madaling panahon, you will find in your heart to forgive my soldiers, ang gobyerno, pati ako for declaring martial law. Wala akong choice eh. Sinisira na ang Marawi. I have to drive them out. But I am very sorry. Pakiabot na lang doon sa mga kapatid nating mga Maranao na ang aking paghinakit rin sa nangyari na ito. Patawarin ninyo po kami. Maraming salamat po.